Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 741, A Pair of Giant Eyes. Napuno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Fiona. Nahulaan niya na maaaring may nangyari kay Ricardo, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kaseryoso. Ricardo, hindi ba siya ang disipulo ni Vice Sec Master Sullivan? Anong pagkakamali ang nagawa niya para makulong sa piitan ng Dragon Burial Pick, at maging naputulin ang kanyang mga paa? Sa ilang sandali, tila naintindihan ni Fiona kung bakit namatay si Samantha. At ngayon, hindi niya matatakasan ang katulad na kapalaran. Ang tindi ng sitwasyon ay tila lumampas sa kanyang imahinasyon. Gayunpaman, hindi siya nagsisi sa pagtulong kay Ricardo na paalisin si Nora. Kaya lang mas napuno ng gulat at pag-aalala ang mga mata niya. Sa sandaling ito, sinuri ni Dewey si Fiona, may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Sinisikap mo ba siyang gamitin para sirain ang kalooban ni Ricardo? Tumango si Briggs, exactly. Naputol ang mga paa ni Ricardo at nasa bingit ng pagbagsak kahapon. Ngayon, sa pamamagitan ng pagdadala sa maliit na batang babae na ito, kung malalaman ni Ricardo na ang kapalaran ng batang babae na ito ay kaunos-lunos din sa pagtulong sa kanya, maaari ba itong maging mas durog sa puso ni Ricardo? Pabilisin siyang mag-collapse. Isang magandang ideya. Vice Sec Master, ano sa palagay mo? Nagliwanag ang mga mata ni Dewey nang lumingon siya kay Sullivan para sa pagsang-ayon. Walang pakialam na sumulyap si Sullivan kay Fiona at tumango, sinabing, okay lang. Vice Sec Master, gusto mo bang bumaba at makita si Ricardo? Saksihan mo kung paano nasira ang batang iyon. Tanong ni Dewey na pilit na pinahanga si Sullivan. Nang marinig ito, umiling lang si Sullivan nang walang gaanong pagsasaalang-alang, hindi ako pupunta. Iniwan ko sayo. Tandaan, gamitin ang soul extraction art sa kanya sa lalong madaling panahon. Oo, kung maayos ang lahat, dapat itong maging matagumpay ngayon. Sa pagiging bargaining chip ni Fiona, tila sobrang kumpiyansa si Dewey. Mabuti naman. Aalis na ako. Bahagyang tumango si Sullivan at saka umalis sa Dragon Burial Pick. Mula sa isang personal na pananaw, si Sullivan ay hindi nagtanim ng anumang sama ng loob kay Ricardo. Ang dahilan ng pakikitungo niya kay Ricardo sa ganitong paraan ay para lamang sa kapakinabangan ng Broken Paul Sect at Ricardo bilang inapo ng Dragon Ancestor. Kahit na si Sullivan ay may hindi malinis na motibo sa simula, pagkatapos ng lahat, ito ay isang master-disciple na relasyon. Ayaw niyang masaksihan ang malagim na pagpapahirap na dinarones ni Ricardo, at hindi rin niya gustong harapin si Ricardo bago siya mamatay. At sa sandaling ito, sa loob ng piitan, ang mga limbs ni Ricardo ay ganap na muling nabuo. Matapos sumailalim sa binyag ng Dragon Ancestor sa Sun Moon Sect, sumisipsip ng malaking halaga ng enerhiya ng dragon sa kanyang kaliwang bato, naramdaman ni Ricardo na ang epekto ng kanyang Dragon's Energy Primordial Technique ay naging mas nangingibabaw at makapangyarihan. Matapos maubos ang malaking halaga ng enerhiya ng dragon na naabsorb noong nakaraan, ang kanyang mga paa ay kasing lakas ng dati. Naramdaman ni Ricardo ang nakakatakot na kapangyarihang nasa loob ng kanyang pisikal na katawan, medyo gumaan ang pakiramdam ni Ricardo. Tila sa desperado na sitwasyong ito, sa wakas ay nagkaroon siya ng kumpiyansa. Hanggat ang isang powerhouse tulad ni Sullivan sa itaas ng Void Reclusion Realm ay hindi darating, na nakaharap sa isang master na tulad ni Dewey, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na mabuhay. Ngayon, ang higit na inaalala ni Ricardo ay hindi ang kanyang sarili kundi ang sitwasyon ni Nora. Hindi niya alam kung naintindihan ni Samantha ang pahiwatig na ibinigay nito sa kanya noong araw na iyon. Pero ngayon, wala nang panahon si Ricardo para mag-isip pa ng kung ano-ano. Kailangan niyang malaman ang isang bagay habang walang tao sa paligid. Ang lupa ng selda ay ganap na natuyo. Parang naabsorb ng kung anong puwersa ang dugo niya. Anong meron sa ilalim ng lupa? Mukhang sinisipsip ang dugo ko. Bulong ni Ricardo sa sarili at saka nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Ang lupa ng selda ay parang malambot na tofu sa ilalim ng mga kamay ni Ricardo, madaling hinukay ng walang suspense. Ang pisikal na katawan ni Ricardo ay mas matigas kaysa sa bakal, at sa kanyang earth element physique,
mayroon siyang isang tiyak na pagkakaugnay at kontrol sa lupa. Madali lang ang paghuhukay para kay Ricardo. Ang kanyang kahusayan ay 10 o kahit 100 beses na mas mabilis kaysa sa isang makinang panghuhukay, habang sinusubukang huwag gumawa ng anumang ingay. Sa loob lamang ng isang kapat ng isang oras, si Ricardo ay naghukay ng 1,000 metro sa ilalim ng lupa. Biglang may narinig na tunog. Sa wakas ay nakatagpo ng pagtutol ang dati nang hindi magagapi na mga palad ni Ricardo, na tumama sa isang bagay. Ito ay tila napakatigas, ngunit may kaunting pagkalastiko, tulad ng paghampas ng goma para sa isang ordinaryong tao. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo nang mabilis niyang linisin ang paligid para ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng bagay na ito. Kita mo, sa kasalukuyang pisikal na lakas ni Ricardo, ang anumang bagay na hindi niya kayang durugan kaagad ay pambihira. Nang makita niya ang hitsura ng bagay na ito, agad na nagbago ang mukha ni Ricardo. Pakiramdam niya ay naninigas ang anit niya. Isa itong pares ng eyeballs, bawat isa ay kasing laki ng gulong ng kotse. Ang mga eyeball na ito ay makapal na natatakpan ng mga daluyan ng dugo, na nagiging sanhi ng paglaktaw ng puso ng isang tao sa isang sulyap lamang. Parang may isang pares ng pulang-pula na higanteng mga mata ang marahas na nakatitig sa kanya. Gayunpaman, sa gitna ng kakilakilabot, naramdaman ni Ricardo ang isang uri ng koneksyon ng dugo sa mga higanteng mata na ito at sa hindi maipaliwanag, isang pakiramdam ng kalungkutan at pagkabigo ang bumangon sa loob niya. Ang dugo ko ba ay sinisipsip ng mga dambuhalang mata na ito? Kaninong eyeballs ito? At bakit inilibing sa ilalim ng lupa sa Dragon Burial Cake of Broken Pulse Sect? Ang haka-haka ni Ricardo sa kanyang isipan. Sa sumunod na segundo, naalala niya ang mga kwento sa kanya ni Vinny at ng iba pa sa Sun Moon Sect tungkol sa mga sama ng loob at lihim ng Sun Moon Sect. Ayon sa alamat, ang ninuno ng Sun Moon Sect at ang Ancient Willis family ay ang unang dragon ancestor na ipinanganak sa mundo, ang Candle Dragon. Sa isang sinaunang labanan, ang Candle Dragon ay pinatay ng makalangit na emperador. At ang Broken Pulse Sect ay palaging inaangkin na sila ay mga inapo ng Demon Youth ng Celestial Emperor. Ang mga eyeballs na ito ay nakapagtatag ng isang koneksyon sa dugo sa kanya at sinisipsip ang kanyang dugo. Maaari ba silang, isang pares ng mata ng dragon? Sa sandaling ito, wala ng oras si Ricardo para mag-explore pa. Sa sumunod na segundo, inactivate niya ang kanyang physical power field, na naglabas ng gravitational force sa mga eyeballs na ito. Gamit ang mga higanteng mata na ito, mabilis siyang umakyat. Sa kasamaang palad, pagkatapos mahulog sa mga kamay ni Dewey noon, lahat ng kanyang pouch at storage bags ay nakumpiska nang siya ay dinala sa piitan. Gustuhin man niyang itago ang mga eyeballs na ito sa storage space niya, hindi niya magawa. Mabagal ang paghuhukay, ngunit mas mabilis ang pag-akyat. Matapos ang 100 paghinga, pansamantalang iniwan ni Ricardo ang mga eyeball na ito ng 10 metro sa ilalim ng lupa at bumalik sa selda. Kabanata 742, Nakakadurog ng Puso. Matapos muling buuin ang kanyang mga paa at kumalas siya sa mga itim na tanikala, panandaliang naaliw ni Ricardo ang ideya ng paghuhukay ng kanyang daan palabas mula sa ilalim ng lupa, na sinusubukang takasan ang Broken Pulse Sect. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang kaisipang ito. Hindi alintana kung matagumpay siyang makatakas o hindi, hindi siya basta-basta makakaalis ng ganoon. Bakit siya pumunta dito in the first place? Hindi sigurado kung nakaalis na si Nora, paano makakaalis si Ricardo ng mag-isa? At saka, siya ay pinahirapan ng walang awa, kailangan niyang ayusin ang score. Bukod pa rito, dala ni Dewey ang kanyang mustard seed bag at storage pouch, na naglalaman hindi lamang ng mga cultivation resources, elixir, treasure map, at divine feathers, ngunit higit sa lahat, ang kanyang hugis dragon na jade pendant at ang jade pendant na iniwan ng kanyang ina. Kailangan niyang kunin ang mga ito. Sa pagbabalik sa kanyang selda, si Ricardo ay nagbalat kayo, ibinaon ang kanyang mga paa sa ilalim ng lupa, na iniwan lamang ang kanyang ulo at katawan na nakalantad. Ang sahig ng selda, para sa pagkulong ng mga bilanggo, ay gawa sa lupa, perpekto para sa pagdanak ng dugo na madalas na dulot ni Dewey sa mga sesyon ng torture.
Kasama ng dim lighting ng piitan, ang disguise ni Ricardo ay walang putol na pinagsama. Kung ang isa ay hindi nagbabayad ng mabuti, hindi nila mapapansin ang anumang mali. Matiyag ang naghintay si Ricardo. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, umalangaw ang mga yabag sa silid. Alam ni Ricardo na ang isa pang round ng torture ay magsisimula na. Sa tunog pa lang ng mga yapak ay parang mas marami na ang dumating kumpara kahapon. Hindi nagtagal, pumasok ang mga figure sa paningin ni Ricardo. Pero nang makita niya ang isa sa kanila, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Ricardo. Kinaladkad si Fiona sa selda ni Dewey. Sa kabila ng mga gapos at tanikala na nakagayak sa kanyang marupok na katawan, si Fiona ay tila hindi nabigla sa kanyang pinagdaraanan. Nang makita si Ricardo na nakahiga doon, ang kanyang malalaking mata ay sumasalamin sa matinding kalungkutan at pag-aalala. Ricardo, napilayan ba siya? Nakahiga doon ng napakalungkot, tulad ng isang isda sa isang chopping board. Fiona. Bulalas ni Ricardo, may nararamdamang pag-aalinlangan. Hahaha, Ricardo, hindi mo inaasahan ito, di ba? Para matulungan kang paalisan ang iyong anak, ang kahabag-habag na si Samantha ay sinampal hanggang sa mamatay ng sect master. Mas malala pa ang kapalaran ni Fiona. Pahihirapan namin ang babaeng ito tulad ng pagpapahirap namin sa iyo. At makikita mo itong mangyari. Excited ka di ba? Si Solomon, na nakaupo sa isang wheelchair, ay nagbuga ng masamang hangarin at kasamaan. Napangisi si Briggs, nakaramdam ng tagumpay. Pinagmasdan ng mabuti ni Dewey ang ekspresyon ni Ricardo, na tila inaasahan ang kanyang emosyonal na pagkasira. Bukod sa kanila, isa pang tao ang sumali sa kanila. Ricardo, hindi ko akalain na masasaksihan kita sa kaunos-lunos na kalagayan. Hindi ba ikaw ang bida noong entrance assessment? Hindi ba lagi mong pinuprotektahan itong munting babaeng ito, Fiona? Ngayon hindi mo na kayang protektahan ang sarili mo. Hahaha, ako, Ryan, maaari na kitang year-okon. Anong gagawin mo? Bumangon ka at suntukin mo ako. Ang bisita ay si Ryan, isang kaaway ng pamilya ni Fiona at Winston. Natuwa siya nang makita ang pagbagsak ni Ricardo. Hindi niya makalimutan ang kahihiyang idinulot sa kanya ni Ricardo noong entrance assessment. Naisip niya na sa pagsunod kay Sullivan, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makabalik sa Ricardo. Ngunit mabilis na umikot ang tadhana. Ang dating maluwalhati at mayabang na si Ricardo mula sa entrance assessment ay isa na ngayong bilanggo, isang pile. Lumapit si Ryan kay Ricardo at tinadyakan ang paa sa mukha. Nang makitang napahiya ang kanyang kalaban, napuno ng galit ang mga mata ni Fiona. Ryan, bastard, ilayo mo ang maruming paa mo, huwag mong hawakan si Ricardo. Sigaw ni Fiona. Sa sandaling iyon, nakahiga si Ricardo, nagugulo ang kanyang isip. Ang paa ni Ryan sa kanyang ulo ay tila hindi naapektuhan. Ang naiisip niya lang ay, namatay na ba si Samantha? Namatay na ba si Samantha? Si Samantha ay. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para tulungan siyang paalisan si Nora. Naiintindihan niya ang kanyang mga insinuations. Ngunit ang kanyang mga insinuations ay humantong sa kanyang pagkamatay. Nanginginig si Ricardo, nilamon ng guilt, lungkot, at galit. Pinatay niya si Samantha. At dinala niya si Fiona sa walang pag-asa na piitan na ito. Masyado ba siyang makasarili? Ricardo, bumangon ka na. Bumangon ka at suntukin mo ako. Nako, muntik ko nang makalimutan, putol na ang mga paa mo, hindi ka na makabangon, ha? Tapos kagatin mo ako. Hahaha, kagatin mo ang talampakan ko, tara na. Walang humpay na kinutya ni Ryan si Ricardo, umabot sa rurok ang kanyang kayabangan. Sa kabila ng kanyang mababang katayuan, hindi tumutol sina Briggs o Dewey sa kanyang pag-uugali. Ang pagdadala kay Ryan at Fiona dito ngayon ay inilaan para sa isang walang awa na paghihiganti. Kung gaano kabastos si Ryan, mas nagagawa niyang pukawin si Ricardo. Kayong lahat ay nararapat na mamatay. Kayong lahat ay nararapat na mamatay. Sumunod na segundo, nagngangalit si Ricardo, bawat salita ay parang pinipilit na ilabas. Ang kanyang mga mata ay mabangis na pula, puno ng matinding pagkakasala, kalungkutan, at puot.
Kung karapat-dapat tayong mamatay o hindi ay hindi mahalaga. Ngunit ang babaeng ito ay malapit ng matugunan ang parehong kapalaran na tulad mo. Dahil mahal na mahal ka niya, pagbibigyan ko ang hiling niya at gagawin ko siyang kawangis mo. Hahaha, malamig na tumikim si Briggs. Habang hinuhugot ni Briggs ang kanyang espada, naglalayong hampasin ang braso ni Fiona sa harap ni Ricardo, na nagpapahirap sa kanya upang itulak si Ricardo sa lubos na kawalan ng pag-asa at dalamhati. Ipinikit ni Fiona ang kanyang mga mata, ang kanyang magandang mukha ay may bahid ng kalungkutan. Boom! Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na pakiramdam ng kamatayan ang bumalot sa selda. Si Dewey, na kanina pa nanunood kay Ricardo, ay bahagyang natigilan, isang mahinang pakiramdam ng pag-iisip na gumagapang. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang nakakatakot na atraksyon, ang hangin sa selda ay tila sumikip. Tanging si Fiona, nakatayo roon na nakapikit sa kawalan ng pag-asa, ang nanatiling hindi naapektuhan. Nang mawalan ng balanse si Briggs, ang kanyang espada na nagnanais na tumama, ito ay damapo sa leeg ni Solomon na may nakakatakot na kalabog. Dugo ay nagspray kung saan-saan. Nakaupo sa isang wheelchair, na umaasang gagawin ng kanyang ama ang kanyang, pantaong-tao, na pagkilos, nadama ni Solomon na hindi makontrol ang kanyang paningin. Nakita niya ang isang walang ulong katawan na nakaupo sa wheelchair, na lumalayo sa kanya. Kabanata 743 Instant Kill. Ang tibak na orihinal na nakatutok kay Fiona ay nauwi sa pugutan ng ulo ni Solomon, ang kanyang sariling anak. Bago nawala ng malay si Solomon, ang kanyang puso ay napuno ng hinanakit at pait. Tila naalala niya ilang taon na ang nakalilipas ng ayhula ni Kyrie ang kapalaran ng kanyang ama sa kanya at kay Briggs, na may sinabi tungkol sa kanyang ama, si Kezzy. Noong panahong iyon, hindi ito pinansin ni Solomon o ni Briggs. Paano naging Kezzy si Briggs? Si Solomon, ang anak ng Pig Lord, ay palaging umaasa sa kanyang makapangyarihang ama upang kumilos ng mayabang sa prideful Pig. Kahit na sa loob ng buong Broken Pulse sect, kakaunti ang nang ahas na guluhin siya. Paano ito si Kezzy? Malinaw, siya ay umunlad. Ngunit sa sandaling ito, naniwala si Solomon. Noong huling pagkakataon, sa pagtatangkang ay target si Ricardo, si Briggs ay naging sanhi ng pagkawala ng mga paa ni Solomon. This time, pinutol pa niya ang sarili niyang ulo. Si Solomon, sa isang diwa, ay pinatay ng sarili niyang ama. Sa matinding hinanakit at sama ng loob, ang kaninang masungit na si Mr. Mayor ay bigla na lang naging bangkay na walang ulo sa isang kisap mata. Samantala, walang oras si Briggs na malungkot o matakot sa aksidenteng pagpatay sa kanyang anak dahil nakaamoy siya ng panganib. Sapat na mapanganib na nagbabanta sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ang kanyang nascent soul stage power ay ganap na na-deploy, sinusubukang pigilan ang kanyang hindi balanseng katawan at kontrahin ang paparating na panganib. Ngunit ang mga bagay ay biglang nangyari. Mula sa pagkawala ng kanyang balanse hanggang sa paglaban sa gravity hanggang sa counter-attacking, wala ng oras si Briggs. Biglang bumangon si Ricardo na dati nilang nakitang may kapansanan habang naglalabas ng malakas na puwersa sa kanyang laman. Si Ryan, na nakatapak kay Ricardo, ay direktang natangay ng napakalaking puwersa, na bumagsak ng husto sa dingding ng kulungan, nagbuga ng maraming dugo, na may halong nakakakilabot na mga pira-piraso ng laman loob. Nang hindi man lang tumitingin kay Ryan, naghatid si Ricardo ng suntok na may nakakatakot na lakas at puwersa patungo sa hindi balanseng Briggs. Sa isang kalabog, at isang splatter. Sa isang muffled sound at tunog ng sumasabog na pakwan, ang kamao ni Ricardo ay diretsyong binasag ang ulo ni Briggs. Pula at puti na mga fragment na nakakalat kung saan-saan. Ang Pig Lord na ito ng Broken Pulse sect, isang nascent soul stage figure, tulad ng galaxy mula sa Sun Moon sect, ay agad na pinatay ni Ricardo sa isang suntok sa ulo. Isang suntok, bumukas ang ulo niya. At ngayon, marahil ay makakasama niya si Solomon sa daan patungo sa kabilang buhay. Ngunit sino ang nakakaalam kung ang mga trahedya na ito ay magsisimulang makipaglaban sa daan patungo sa kabilang buhay. Habang sinuntok ni Ricardo si Briggs hanggang sa mamatay, ang kabilang kamay nito ay hindi nakailaw.
Sa katunayan, hawak nito ang isang piraso ng itim na kadena na nakagapos sa kanya noon. S-plot. Ang itim na kadena, tumpak at walang awa, ay walang awa na nakakabit sa laman ni Dewey, na sumasalo sa kanyang collarbone. Bagamat naramdaman ni Dewey na may mali, hindi siya makapag-react sa oras. Ang paraan ni Ricardo sa paggamit ng flesh force field ay lampas sa kanyang inaasahan. Kahit na pakiramdam niya ay may kakaiba, hindi niya akalain na si Ricardo, na tinadtad bilang isang patpat ng tao kahapon, ay biglang susulpot sa kanyang harapan na hindi nasaktan at maglulunsad ng isang pag-atake. Bago gumawa ng hakbang, naplano na ito ni Ricardo sa kanyang isipan sa isang sitwasyong walang pag-iisip at casual. Ang kanyang mga aksyon ay walang putol, na walang paghinto. At ang bawat galaw ay nakamamatay, na may napakalupit na pamamaraan. Sa isang kisap mata, napatay niya si Briggs at nahuli si Dewey gamit ang itim na kadena. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dewey na parang pinigilan ng kung anong puwersa ang kanyang buong katawan, na hindi maibigay kahit isang ikasampu ng kanyang lakas. Katulad na lang ng kahinaan ni Ricardo noon. Ikaw. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Dewey, na puno ng gulat ang nakakapangilabot niyang mukha. Ngunit bago pa man siya makagawa ng ingay, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang lalamunan. Paano siya pinahihintulutan ni Ricardo na gumawa ng tunog, na umaakit sa atensyon ng iba? Anong problema ko? I bet hindi mo inaasahan ito. May kakayahan akong muling buuin ang mga naputol na mga paa. Kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo, lalo na sa dalawang tanga, si Briggs at ang kanyang ama. Nakatulong talaga sa akin ang pagputol nila sa aking mga paa. Kung hindi, kontrolado ng itim na chain na ito ni Sullivan, wala akong paraan para makatakas. Sumili ang masamang ngiti sa mukha ni Ricardo. Kita sa mga mata ni Dewey ang matinding puot. Nang marinig ito, lumiit ang mga mag-aaral ni Dewey, at napuno siya ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ano? Talagang may kakayahan si Ricardo na muling buuin ang mga naputol na paa. Kahit na ang fragmentation void powerhouses ay hindi kailanman nagtataglay ng ganoong kakayahan. Hindi man lang naisip ni Dewey ang tungkol dito. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na ang galit at pagkataranta ni Ricardo nang mabalitaan niyang mapuputol na ang kanyang mga paa kahapon ay isang gawa lamang para sa kanya at sa pamilyang mayor. Ito ay isang psikolohikal na mungkahi sa kanyang sarili, na pinaniniwalaan ang kanyang sarili na ang kanyang mga paa ay mapuputol. Sa sandaling ito, naalala ni Dewey ang lahat ng mga araw na iyon ng pagpapahirap sa pamamagitan ng mga kamay ni Ricardo, at isang nakakagigil na lamig ang bumangon sa kanyang puso. Walang awa. Napaka-walang awa. Kahit sino ay maaaring maging malupit sa iba. Ngunit ang isang tunay na walang awa na tao ay maaaring maging malupit sa kanyang sarili. Para makatakas, handang isakripisyo ni Ricardo ang sarili niyang mga paa at gamitin ang pamamaraang ito para palayain ang sarili. Sa murang edad, na may napakalaking kapangyarihan at kakayahang pumatay ng isang nascent soul stage figure. At napaka-cold-blooded, nagpaplano at kumikilos ng desidido sa mga desperado na sitwasyon. Sa sandaling iyon, napatingin si Dewey sa lalaking nasa harapan niya at nakaramdam siya ng isang uri ng takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pilit niyang sinubukang sumigaw at gumawa ng ingay. Gusto niyang alertuhan ang mga nangungunang eksperto ng Broken Pulse sect na pumunta at patayin si Ricardo. Hindi nila hahayaang lumakas siya. Talagang hindi nila maaaring hayaan siyang lumakas. Sa sandaling lumakas ang isang napakalaking tao, ang Broken Pulse sect ay malamang napupukse niya sa madaling panahon. Isang tao, patayin mo siya. Itigil ang pagbabalak laban sa kanyang mana at patayin siya bago siya lumakas. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Gayunpaman, sa pagkakabit ng itim na kadena sa kanya at sa pagkakahawak ni Ricardo sa kanyang lalamunan, nalaman ni Dewey na hindi man lang siya makagawa ng ingay. Ikaw bruha, pwede ka nang mapunta sa impyerno. To be honest, I'm very sorry na patayin kita pagkatapos mo akong pahirapan ng husto. Ngunit naniniwala ako na sa impyerno, matitikman mo ang lahat ng pagpapahirap doon. Mamatay. Pinahit ni Ricardo ang leeg ni Dewey sa kanyang kamay,
ang mga kalamnan sa kanyang braso ay nakaumbok sa walang kapantay na nakakatakot na puwersa. Halos lumuwa ang mga mata ni Dewey sa kanilang mga socket. Basag. Pagkatapos, sa kanyang kawalan ng pag-asa na inis, ang kanyang leeg ay pinilipat at binali ni Ricardo. Thud. At sinundan ni Ricardo ang isang suntok, na tinamaan ang kanyang dibdib, na naging sanhi ng pagbagsak nito, ang kanyang puso ay sumabog, bago tuluyang itinabi ang katawan sa isang tabi. Kabanata 744, Gantihan ang kabaitan, paghihiganti pagkagalit. Sa sandaling ito, si Fiona, na nakatayo sa tabi na may mga tanikala sa paligid niya, ay natigilan. Sa kanyang mga mata, ang mataas na sect master ay pinatay ni Ricardo. Para siyang nakapatay ng manok. Matapos ang pagkabigla, isang dampi ng pagkagulat ang bumungad sa malalaking mata ni Fiona. Napakalakas talaga ni Ricardo. At hindi rin bali ang mga kamay at paa niya. Sa ganoong desperado na sitwasyon, nakita ni Fiona ang kapangyarihan ni Ricardo, na parabang nakakita siya ng kislap ng pag-asa. Kung ikukumpara, iba ang pakiramdam ni Ryan na nakahiga doon. Napatalon lang siya sa puwersa ni Ricardo nang umatake siya, at nasugatan na siya ng husto. Gayunpaman, ang malubhang na sugatan ay mas mabuti kaysa mamatay. Nang makita ang takot ni Ricardo, si Ryan ay nanginginig sa takot, natakot sa kanyang talino. Sa sandaling ito, tinitiis ang matinding sakit ng kanyang mga laman loob, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang maglaro ng patay. Sana makatakas sa kapahamakan. Ngunit paano niya kayang linlanggan ang mga mata ni Ricardo kung siya ay patay o buhay? Matapos basagin ang mga kadena kay Fiona, malamig na tumingin si Ricardo kay Ryan. Ryan, stop playing dead. Ano ang pinunta mo dito para pakialaman? Nanunuya ang tono ni Ricardo. Nang marinig ito, nanginginig si Ryan at nag-aalangan na binuksan ang kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, gumapang siya sa paanan ni Ricardo, lumuhod, at yumuko ng ilang beses. Ricardo, kuya, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ako talaga. Pinilit at ginamit ako ni Briggs. Hindi ko kasalanan, hindi ko kasalanan. Tumingin ulit siya kay Fiona. Fiona, tulungan mo ako. Magmakaawa para sa akin. Ang mga tatay natin ay dating mabuting kapatid, tama. Nang makita si Ryan na nakaluhod at nagmamakaawa, napuno ng matinding pagkasuklam at puot ang mukha ni Fiona. Lalo na nang bumagsak ang tingin niya sa suot niyang Gluttonous Jade Talisman, naging yelo ang magandang mukha nito. Sabi mo, nakaraan na yan. Tinatrato ka ng tatay ko na parang kapatid, pero muntik na siyang patayin ng tatay mo at nagplano din na nakawin ang mata ko kung Jade Talisman. Ngayon, mayroon kang lakas ng loob na banggitin ang relasyon sa pagitan ng ating mga pamilya. Ryan, pumunta ka na lang sa impyerno. Kahit na mabait si Fiona, hindi siya santo, at tiyak na hindi tanga. Not to mention that half a minute ago, he was mocking her and humiliating her. Ngayon pa lang, naapakan pa niya ang ulo ni Ricardo. Ang hitsura ng isang mababang buhay na nakamit ang tagumpay ay nagnanais na si Fiona ay mapunit siya. Nang marinig ito, bumalot sa mukha ni Ryan ang kawalan ng pag-asa. Muli siyang tumingin kay Ricardo, nakikiusap, Ricardo, Ricardo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Maliit lang akong papel, hindi ba pwedeng bitawan mo na lang ako? Sa sandaling ito, si Ryan, na nais lamang mabuhay, ay hindi nang ahas na sumigaw, ngunit lumuhod at humingi ng awa. Ngumisi si Ricardo at sinabi sa malamig na boses, patas ako. Ang kabaitan ay dapat suklian, ang awayan ay dapat ipaghiganti. Tinapakan mo yung ulo ko kanina ha. Hanggat natatapakan ko ang ulo mo, kung makakaligtas ka sa ilalim ng paa ko, ililigtas ko ang buhay mo. Nang marinig ito, napalitan ng takot ang ekspresyon ni Ryan. Hindi. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Nagpatuloy siya sa pagyuko, takot na sumagot. Maging si Briggs, isang nascent soul expert, ay nabasag ang ulo sa suntok mula kay Ricardo. Paano niya natitiis ang paa ni Ricardo? Gayunpaman, ang pagsusumamo para sa awa ay walang silbi. Si Ricardo ay hindi kailanman naawa sa kanyang mga kaaway. Boom! Tinapakan niya si Ryan, naging bangkay na walang ulo.
Parang ipis, durog sa ilalim ng paa ni Ricardo. Matapos harapin ang lahat ng mga kaaway, lumingon si Ricardo kay Fiona na may pulang mata. Nanginginig ang boses niya habang nagtatanong, "Fiona, tell me, si Samantha ba talaga?" Pagkarinig nito ay agad na tumulo ang luha sa mga mata ni Fiona habang tumatango. Si Samantha ay malamang na inatake. Narinig ko ito gamit ang sarili kong mga tenga mula kay Vice Master Sullivan. Matapos ang mga salitang ito, marahas na nanginig ang katawan ni Ricardo, at bumilis ang kanyang paghinga. Pagkatapos ng malalim na pakiramdam ng pagkakasala, nag-aalala siyang nagtanong, "Nasaan si Nora? Nasaan si Nora?" Sinabi ng Vice Master na kinuha si Nora. Sabi ni Fiona na parang nakahinga. Talaga. Lumiwanag ang ekspresyon ni Ricardo habang hindi siguradong nagtanong. Dapat lang. Sa katayuan at posisyon ng Vice Master, hindi siya magsisinungaling sa isang naghihingalong katulad ko, pinunasan ni Fiona ang kanyang mga luha. Huminga ng malalim, wala nang oras si Ricardo para magtanong pa. Hindi ito ang panahon para sa kalungkutan at panghihinayang. Ang apurahang bagay ay ang mabilisang pangunahan si Fiona palabas ng Broken Pulse sect. Matapos pigilan ang kanyang emosyon, kinuha ni Ricardo ang mustard pouch at storage bag mula kay Dewey at ibinalik ang itim na kadena sa storage bag. Ito ay isang kayamanan ni Sullivan na maaaring sugpuin ang lakas ng isang magsasaka. Kahit na ang isang nascent soul grandmaster o isang body refining expert na tulad niya ay mahihirapang pigilan ang pagpigil ng itim na kadena. Ito ay malinaw na ito ay isang mahalagang bagay, at si Ricardo ay walang dahilan upang palayain ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang tumakas mula sa Broken Pulse sect sa ilalim ng lupa. Agad siyang pumasok sa lagusan na hinukay niya noon at hinimok si Fiona na sundan siya. Pagkababa ng 10 metro, inilagay din niya ang pares ng higanteng mga mata sa storage bag. Pagkatapos, sinasamantala ang mga pakinabang ng kanyang katawan na nagpapadalisay sa lupa, mabilis niyang pinamunuan si Fiona sa ilalim ng lupa. Umasa sila sa kanilang memorya ng direksyon, patungo sa pinakamalapit na hangganan ng sekta. Ang lakas ng hangganan ng sekta ay maaaring hadlangan ang mga magsasaka ng core formation realm tulad ni Samantha, ngunit hindi nito mapigilan si Ricardo. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari niyang puwersahang masira ang hangganan ng sekta. Pagkatapos ng lahat, ang hangganan ng sekta na ito ay hindi isang proteksyon na hadlang, ngunit isang paraan lamang upang putulin ang Broken Pulse sect mula sa labas ng mundo, pinapanatili ang density ng espiritual na enerhiya sa loob ng hangganan. Parehong pinipigilan nina Ricardo at Fiona ang kanilang hininga at hinigpitan ang kanilang mga ugat. Alam nila na kung sila ay natuklasan, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Alam na alam ni Ricardo ang kanyang sariling mga kakayahan. Bagamat kaya niyang patayin si Briggs, isang nascent soul expert, sa sorpresa, hindi niya kakayanin ang isang high-level na eksperto tulad ni Sullivan kung siya ay inalertuhan. Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ni Ricardo, at bigla siyang nagulat. Dahil dito, tumalon sa takot si Fiona, na ang nerbiyos ay naiipit. Kabanata 745, hindi alam, napakaraming utang. Ricardo, anong meron? Namutla ang kinakabahang munting mukha ni Fiona habang nagtatanong sa mahinang boses. Umiling si Ricardo. Wala lang, huwag kang matakot. Malamang ay hindi pa sila nakakaalis sa underground area ng Dragon Burial Peak nang biglang may naramdaman si Ricardo. Ito ay katulad ng naramdaman niya noon sa mga higanting mata, ngunit mas nakakabahala. Mukhang may mga sikretong nakabaon pa sa ilalim ng Dragon Burial Peak. Ngunit walang pagkakataon na tuklasin ito ngayon. Balang araw, babalik ako. Naisip ni Ricardo sa kanyang sarili, pinipigilan ang kanyang kuryusidad at takot, at nagpatuloy sa pasulong kasama si Fiona. Pagkatapos ng oras ng 2 insenso. Habang binabagtas ni Ricardo ang ilalim ng lupa, bigla siyang nakaramdam ng malambot na pagtutol. Alam niyang hadlang iyon. Inipon ni Ricardo ang kanyang lakas at distansya, pagkatapos ay mabangis na sinuntok ang harang, nabasag ito. Mabilis niyang hinayla si Fiona at tumakas, binasag ang hindi mabilang na mga bato sa daan,
hanggang sa makarating sila sa gilid ng bundok. Sa sandaling ito, nakita ni Ricardo at Fiona ang isang figure na mabilis na papalapit sa kanila. Ricardo, may tao. Bulalas ni Fiona, nagulat. Huwag kang matakot, kakampi natin sila. Muling pagtitiwala ni Ricardo sa kanya, pinisil ang kamay niya. Ang bagong dating ay si Vinny, ang Elder Sect Master ng Sun Moon Sect. Alerto siya sa mga pagbabago sa paligid at nagmamadali siyang tumulong nang maramdaman niyang sinira ni Ricardo ang harang. Nang makita si Vinny, nakahinga ng maluwag si Ricardo, at nagpakita rin ng pasasalamat si Vinny. Bagamat inilayo ni Vinny si Nora mula sa Broken Pulse Sect, hindi pa rin lumabas si Ricardo, na nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Naisipan pa niyang maningil sa Broken Pulse Sect para iligtas si Ricardo sa lahat ng gastos. Pagkatapos ng lahat, si Ricardo ay ang descendant of the Roar Dragon, ang pag-asa para sa muling pagkabuhay ng Sun Moon Sect. Fair na, sabi ni Vinny nang makitang sumulpot si Ricardo. Gayunpaman, hindi ito ang oras para sa mga paliwanag. Mabilis niyang kinuha sina Ricardo at Fiona, at dali-daling tumakas ang tatlo, na walang lakas ng loob na magtagal doon. Tila natakot si Vinny na ang mga nangungunang eksperto ng Broken Pulse Sect, na binabaliwala ang banta ng Order Warden, ay susubukan ang lahat upang mapanatili si Ricardo doon. Ang labi, ng Sun Moon Sect, kinuha ni Vinny si Nora. Sa kabila ng posibilidad na ang isang tulad ni Ernie ay maaaring hindi handang ipagsapalaran ito, kung alam nilang nakatakas si Ricardo, maaari silang maging desperado na huwag pansinin ang Order Warden at panatilihin si Ricardo. Matapos tuluyang makatakas sa gitna ng mabilis na pagtakbo, si Ricardo, sa pangunguna ng matayog na figure ni Vinny, ay nagtanong ng pinakamaalab na tanong sa kanyang isipan. Elder, paano si Nora? Huwag kang mag-alala. Inilagay ko si Nora sa isang kuweba. Pupunta tayo doon at dadalhin natin siya sa malayo, sabi ni Vinny sa malalim na boses. Nang marinig ito, sa wakas ay natitiyak ni Ricardo na si Nora ay talagang inilayo sa Broken Pulse Sect. Gayunpaman, medyo hindi rin siya nasisiyahan. Elder, paano mo maiiwan ang anak ko sa kuweba mag-isa? Paano kung may mangyari? Bakit hindi mo siya sinama? Sa isip ni Ricardo, dapat ay palaging pinuprotektahan ni Vinny ang kanyang anak. Ang pag-iwan sa kanya sa ibang lugar ay hindi siya mapalagay. Naglagay ako ng maliit na harang sa kuweba, kaya ligtas para kay Nora. Imposibleng may makapasok pa, paliwanag ni Vinny. Lalong lumamig ang kanyang tono habang nagpatuloy, Young Master, hindi naman sa ayaw kong protektahan si Nora ng personal. Ngunit nang magmadali ako, dumating ako na may balak na ipagsapalaran ang lahat. Hindi ako sigurado kung ang kaguluhan na dulot ng paglusob mo sa hadlang ay nangangahulugan na matagumpay kang nakatakas o kung ito ay makakaakit ng mga nangungunang eksperto ng Broken Pulse Sect. Maikling paliwanag ni Vinny at saka huminto. Naintindihan naman siguro ni Ricardo ang ibig niyang sabihin. Habang nakikinig, nanginginig ang puso ni Ricardo, at nakaramdam siya ng guilt at hiya kay Vinny. Dahil sa pag-aalala niya ay hindi niya maintindihan si Vinny. Elder, pasensya na. Ang iyong kabaitan ay lubos na pinahahalagahan, at ako, si Ricardo, ay tatandaan ito sa aking puso. Mula ngayon, tatayo at babagsak ako kasama ang Sun Moon Sect, magkasama sa buhay at sa kamatayan. Ang kaluwalhatian at muling pagkabuhay ng Sun Moon Sect ay magiging aking panghabang buhay na layunin. Bahagyang nabulunan ang boses ni Ricardo habang nagsasalita, sobrang seryoso at solemn na ang tono. Noong nakaraan, pagkatapos makaranas ng pagtataksil ni Claudia at ng kanyang anak na babae, ang personalidad ni Ricardo ay naging malamig at walang pakialam. Ang tanging taong tunay niyang inaalagaan ay ang kanyang anak na si Nora. Ang lahat ng iba, kabilang ang unang Miranda, ay walang kahihinatnan kay Ricardo. Pagkatapos lamang ng maraming karanasan sa buhay at kamatayan kasama si Miranda, lalo na nang matuklasan niya na si Miranda ay nakipagsapalaran sa sarili niyang kaluluwa upang tulungan siyang harapin ang nagsisisi monghe na si Van Arrow sa pugad ng malevolence, sa wakas ay itinuring niya ito bilang isang taong iaalay ang kanyang buhay para protektahan. Ang mga salitang, kung mabubuhay ka ng 3 taon, magkakaroon ako ng isa pang anak sa iyo.
Kung mamatay ka, ililibing kita sa iisang libingan. Parang patuloy na umaalingaw sa kanyang tenga. At ngayong araw, isinakripisyo ni Samantha ang kanyang sarili upang tulungan siya, at si Fiona ay halos dumanas ng parehong kapalaran. Dumating si Vinnie na may intensyon na tulungan siyang makatakas mula sa Broken Paul sect na may pagpayag na mamatay para sa kanya. Kasama ang nakaraang summer, na pinatay ng elder ng Wicked Bone para protektahan si Nora, na ang kaluluwa ay nananatili pa rin sa Blood Jade. Biglang napagtanto ni Ricardo na, sa hindi niya nalalaman, marami siyang utang na loob. Ang kanyang puso, na naging malamig at walang pakialam, ay naantig ng paulit-ulit. Summer, Samantha. Ako, Ricardo, sumusumpa, ipaghihiganti kita. Ang elder ng Wicked Bone ay hindi na mabubuhay ng mas matagal. Balang araw, ililibing ka ng Broken Paul sect, Samantha. Tatandaan ko ang kabaitan mo sa puso ko. Mula ngayon, tatayo at babagsak ako kasama ang Sun Moon sect. Tahimik na gumawa ng time na panata si Ricardo sa kanyang puso, kitang-kita sa kanyang malamig at matatag na determinasyon ang kanyang hindi natitinag na determinasyon. Kabanata 746 Saan man pumunta ang aking kapatid, susundan ko. Sa sementeryo ng mga suburb ng West Unity City, bumili si Ricardo ng isang kapirasong lupa sa tulong ni Flynn. Walang laman ang plot, at ang tanging magagawa niya ay magtayo ng libingan para kay Samantha. Ang lugar na ito ay malayo sa kung saan matatagpuan ang Broken Paul sect, at naniniwala siya na kahit na ang mga buhay tulad nina Sullivan at Ernie ay hindi maglalakas loob na ituloy siya sa secular na mundo. Samantha, pasensya na. Tumayo si Ricardo sa harap ng libingan na may solemn na at malungkot na ekspresyon. Hindi ko mababayaran ang utang ko sa iyo, maliban sa balang araw na lipulin ang Broken Paul sect at ailay ang pinuno ng amo nitong si Ernie, bilang sakripisyo sa iyo. Nora, lumuhad ka at yumuko kay Samantha. Utos niya. Nang matapos ay lumuhad si Nora ng nakakaloko at isinandal ang ulo sa libingan, bakas sa mukha nito ang napakaseryosong ekspresyon. Samantha, tutulungan ka nina Nora at Daddy na maghayganti. Ngunit pagkatapos, napaawang ang bibig ng batang babae at tumulo ang mga luha sa malalaking mata niya habang umiiyak. Nakadagdag lang sa lungkot ng eksena ang tunog ng kanyang pag-iyak. Nakatayo sa malapit si Fiona, mukhang malungkot din at pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang pagkamatay ni Samantha ay naging anino sa lahat ng naroroon, kasama ang pagtatanim ng matinding puot sa Broken Paul sect sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, nagpasya si Ricardo na huwag ipaalam sa pamilya ni Samantha ang kanyang pagkamatay, sa takot na hindi nila ito matatanggap sa ngayon. Isa pa, ang tatay ni Samantha ay may sakit na leukemia. Ang pinakamahalaga ay namatay si Samantha dahil sa kanya. Hindi alam ni Ricardo kung paano haharapin ang pamilya ni Samantha. Nais lamang niyang mabayaran ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya nang magkaroon siya ng pagkakataong makapunta sa Duncan residence. Saka lamang siya makakahanap ng angkop na oras para sabihin sa kanila ang balita. Sa kabutihang palad, hindi umuwi si Samantha pagkatapos sumali sa Broken Paul sect sa loob ng ilang taon, at malamang na hindi masyadong iniisip ng kanyang pamilya ang kanyang pagkawala. Para naman sa Broken Paul sect, hindi sila mangangahas na gumawa ng anuman sa pamilya ni Samantha bilang isang sinaunang sekta. Fiona, anong plano mo? Pagkaalis sa libingan ni Samantha, tinanong siya ni Ricardo. Hindi ko alam, Ricardo, sabi ni Fiona, kumaagat sa labi. Puno ng kalituhan at pag-asa ang mga mata niya habang nakatingin kay Ricardo. Nang umiling siya, muli itong nagsalita. Pero kung hindi baliwalain ni Ricardo ang mahina kong lakas, pupunta ako saan ka man pumunta. Pakikinggan kita, Ricardo. Ngumiti si Ricardo at mahinang tinapik ang balikat ni Fiona. Huwag kang mag-alala, Fiona. Walang sinuman sa Sun Moon sect ang maglalakas loob na ay bully ka. Siguradong mas malakas ito kaysa Broken Paul sect. Okay, tumango si Fiona at nilaro ang jade pendant na inukit na may gluttonous pattern sa kamay. Dati kay Ryan ang pendant, at ngayon ay nasa kanya na ulit.
Pagkatapos ng tanghalian, nag-usap silang apat at nagpasya na bisitahin muna ang Edoland at pagkatapos ay pumunta sa Sun Moon Isle. Ang isla, kung saan matatagpuan ang isang spiritual vein, ay isa na ngayong bagong teritoryo para sa Sun Moon Sect at pinalitan ng pangalan na Sun Moon Isle. Kasabay nito, sa madilim na piitan na puno ng baho ng dugo, nakatayo doon sina Sullivan, Ernie, at ilang iba pang pangunahing miyembro ng Broken Paul Sect na may malungkot na mukha. Sa lupa ay nakahandusay ang apat na bangkay. Nakatakas siya. Talagang nakatakas si Ricardo. Worthless, walang kwenta talaga siya. Hindi siya karapat-dapat mabuhay. Si Ernie ay nagngangalit at nagmura, at ang mukha ni Sullivan ay parehong pangit, lalo na't natuklasan niya na ang kanyang Dragon Lock Chain ay nawala kasama si Ricardo. Sinong mag-aakala na naputol ang kanyang mga paa at pinipigilan ng soul lock ang chains, makakatakas pa si Ricardo. Matapos patayin ang dalawang nascent soul level na eksperto, nawala na siya. Kinuha pa niya ang isa sa mga kayamanan ni Sullivan. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Guru? Tanong ng isa sa mga elder ng Broken Paul Sect sa mahinang boses. Napakunot noo si Ernie at hindi sigurado kung paano haharapin si Ricardo dahil hindi na siya tao sa sinaunang antas, at hindi siya direktang makitungo sa Broken Paul Sect. Higit pa rito, ang paghabol sa kanyang pamilya ay lalabag sa mga patakaran ng Order Warden. Higit sa lahat, hindi niya alam kung paano haharapin ang pamilya ni Samantha mula nang mamatay ito dahil sa kanya. Gusto lang niyang humanap ng pagkakataon para makabawi sa kanila, nang matagpuan niya ang pagkakataong iyon. Buti na lang at hindi pa umuwi si Samantha simula nang sumali siya sa Broken Paul Sect, at malamang na hindi siya masyadong mag-aalala ng pamilya niya. Higit pa rito, kahit na ang Broken Paul Sect ay isang sinaunang sekta, hindi sila mangangahas na gumawa ng anuman sa pamilya ni Samantha. Fiona, siguradong hindi ka na makakabalik sa Broken Paul Sect. Kung payag ka, maaari kang sumali sa Sun Moon Sect sa halip. Iyan ang sekta ko, at ito si Elder Sect Master Vinny ng Sun Moon Sect, buong pusong pahayag ni Ricardo. Nang marinig iyon, walang pag-aalinlangan na tumango si Fiona. Sige, papakinggan ko si Ricardo. As long as you don't mind my poor strength, pupunta ako saan ka man pumunta. Ngumiti si Ricardo at tinapik ang balikat niya bilang pag-asa. Huwag kang mag-alala, walang sinuman sa Sun Moon Sect ang maglalakas loob na ay bully ka. Mas magiging malakas ka sa Sun Moon Sect kaysa sa Broken Paul Sect. Pagkatapos ng tanghalian, nagpasya silang bisitahin ang Edoland at pagkatapos ay pumunta sa Sun Moon Isle, na ngayon ay inaangkin bilang isang bagong teritoryo ng Sun Moon Sect dahil sa spiritual vein nito. Sa kabilang panig ng mga bagay, sa teritoryo ng Reclusive Willis family, isang pangunahing tao ang dumating at personal na binati ng patriarka, si Amos. Ang dalawang pamilya ay magkamag-anak, at ang Reclusive ay isang sangay ng Ancient Willis family, kaya si Amos, bilang pinuno ng Reclusive, ay may mapagpakumbabang saloobin kay Maximus, ang dating pinuno ng Ancient Willis family. Amos, may alam ka ba tungkol sa heirloom ng pamilya Willis, ang dragon-shaped jade pendant, na inaangkin ng isang tao? Tanong ni Maximus, seryoso at masungit ang mukha. Iniyuko ni Amos ang kanyang ulo bilang paggalang at sumagot, narinig ko ito ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong pag-usapan ang bagay na ito sa aming pamilya. Kasalanan ko at hindi ako naging masipag at hindi nakikipag-usap sa aming pamilya sa tamang oras. Si Maximus, ang bagong patriarch ng Ancient Willis family, ay kamakailan lamang ay naluklok sa kapangyarihan pagkatapos ng isang matagumpay na kudeta. Kasunod ng seremonya ng succession, naglabas ng notice ang Ancient Willis family, kaya nakuha ng Reclusive Willis family ang balita at naghanda ng iba't ibang regalo para batiin si Maximus. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ay personal na dumating si Maximus. Amos, may alam ka ba tungkol sa heirloom ng pamilya Willis, ang dragon-shaped jade pendant, na inaangkin ng isang tao? Tanong ni Maximus sa seryosong tono. Nang marinig niya ito, ilang beses na nagbago ang mukha ni Amos bago siya napahiga sa lupa. Ako ay buong kabab ang loob na humihingi ng pasensya sa pinuno ng pamilya. Narinig ko na ito, ngunit nabigo akong makipag-usap sa pamilya sa tamang panahon.
Ang aking kapabayaan ang naging sanhi ng pagkakamaling ito. Kabanata 747, Nakakahiya sa sarili. Sa presensya ng pagsisiyasat ni Maximus, lumuhad si Amos sa lupa na may bakas ng tunay na takot sa kanyang mukha at inamin na alam niya ang tungkol sa pag-irtatloal ni Ricardo. Kung mayroon mang makasariling motibo kay Amos noon, wala na sila ngayon. Sa pagbabago ng pagmamayari sa pamilya ng sinaunang Willis at nahaharap sa presensya ni Maximus, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Dati, medyo maluwag ang dating ulo ng pamilya na si Hayden, pero iba si Maximus. Ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa at ang kanyang mga iniisip ay madilim, na nag-iiwan kay Amos ng walang puwang para sa kawalang ingat. Oh, paano mo nalaman, Amos? Tanong ni Maximus sa malalim na boses, na nagmumula sa aura ng isang late-stage na void reclusion, na pinipilit si Amos. Tila mapapawi si Amos sa isang salita, na nagdudulot ng malaking pagbabago sa pamilyang reclusive Willis. Sa pagkabalisa, mabilis na ipinaliwanag ni Amos ang buong sitwasyon kay Maximus. Kasama rito ang unang pagbisita ni Silas sa Elder of the Wicked Bone para sa paghihiganti, kung saan narinig niya mula sa Elder ang tungkol kay Ricardo bilang tagapagmana ng isang hugis dragon na Jade Pendant. Pagkatapos, natuklasan ng pamilyang reclusive Willis ang isang isla na may spiritual vein, na, nakipagsabwatan, si Ricardo sa Sun Moon Sect upang agawin mula sa kanila, na nagdulot ng malaking casualty sa pamilyang reclusive Willis. Sa wakas, lumuhad si Amos at mapagpakumbabang nagsalita, Panginoon na dating guro, iniisip kong hulihin ang Ricardo na ito at pagkatapos ay iharap siya sa iyo bilang isang sorpresa. Pagkatapos ng lahat, bilang isang entity ng Ancient Realm, hindi komportable para sa iyo na direktang makitungo kay Ricardo o sa mga nakapaligid sa kanya. Sana ay isaalang-alang mo ang aking mabuting hangarin. Nang marinig ito, sumilay ang pagngisi sa mukha ni Maximus. Oh, ganoon ba? Nagpaplano ka bang bigyan ng sorpresa ang pamilyang sinaunang Willis, o may iba ka bang motibo, Amos? Alam mo ang pinakamahusay. Ngunit hindi ko na ito ipagtatanggol sa iyo sa pagkakataong ito. Dapat alam mo na ang mga kahihinatnan sa susunod. Naiintindihan. Salamat sa iyong kagandahang loob, Panginoong dating guro, nagmamadaling sagot ni Amos. Isang malamig na nguso si Maximus at saka nag-iba ng tono, pero may sinabi ka na tama. Ang aming mga miyembro ng pamilya ay hindi maaaring direktang magpatong ng kamay sa mga nasa paligid ng Ricardo, ngunit ang reclusive Willis family ay maaaring. Inutusan kita na magpadala ng mga tao upang hulihin ang mga nasa paligid ng Ricardo. Hanggat ang kanyang mga mahal sa buhay ay nasa ating mga kamay, kahit na magtago siya sa Broken Paul Sect o sa Sun Moon Sect, hindi siya maglalakas loob na ipakita ang kanyang mukha. Noong unang panahon, kumilos si Maximus ng may pagpipigil, hindi nang ahas na tuwirang gamitin ang kapangyarihan ng pamilyang reclusive Willis para maiwasang itaas ang hinala ni Hayden. Kailangan niyang makipagsapalaran at ipadala ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Ngayon, kasama ang buong pamilya ng sinaunang Willis na nasa ilalim ng kanyang kontrol, hindi na niya kailangang itago ang anuman, direktang mag-issue ng mga utos sa pamilyang reclusive Willis. Mabuti. Bakas sa kahihiyan ang ekspresyon ni Amos. Sa sumunod na sandali, mapagpakumbaba niyang sinabi, Panginoon na dating guro, sa katunayan. Nagpadala na ako ng mga tao. Tiyak na huhulihin ng aking mga tauhan ang pamilya ni Ricardo, aakitin si Ricardo sa isang bitag at dadalhin siya sa hustisya. Gatlang Edoland. Ang dating Lowe's Pharmaceutical Building ay naging punong tanggapan ng buong Lowe Group. Walang pagpipilian, dahil ang pangunahing negosyo ng Lowe Group ngayon ay ang paggawa at pagbebenta ng mga gamot at iba't ibang mga produktong pangkalusugan. Ang iba pang mga industriya ng pamilya Lowe ay naging subsidiary. Bagamat si Emmanuel ang pinuno ng pamilya Lowe at ang nominal na timon ng Lowe Group, ang tunay na namamahala ay si Miranda. Kapag siya ay nasa Edoland, si Miranda ay karaniwang mananatili sa kumpanya habang hindi nagsasanay. Ngayon, nang dumating si Kara sa kumpanya upang makita ang kanyang anak, nagkataong nakasalubong niya si Miranda sa pasukan. Nanay, anong ginagawa mo dito?
Medyo nagulat si Miranda nang makita ang kanyang ina at nakangiting tanong. Wala ba akong karapatang puntahan ang anak ko kapag wala akong ibang gagawin? Nag-aalala ako na baka mag-isa ka sa kumpanya, kaya gumawa ako ng sopas at steamed dumplings para sa tanghalian ngayon. Let's have this, sabi ni Kara sabay pikita ng thermos sa kamay niya. Kamakailan lamang ay nag-eksperimento si Kara sa pagluluto. Naramdaman ni Miranda ang pag-aalala ng kanyang ina at naantig siya, ngunit ngumiti siya at sinabing, Nay, ang awkward talaga. Lalabas kami ni Hazel para mananghalian ngayon. Paano kung samahan mo kami? Hazel. Ang anak ng pinakamayamang tao sa Slougmore, ang babaeng presidente ng Heartland Biotech Pharmaceuticals. Medyo natarante si Kara. Siyempre, alam ni Kara ang tungkol sa pakikitungo ng kanyang anak kay Hazel at kung paano niya nailigtas si Hazel sa Slougmore at nakipag-ugnayan sa pamilyang Beckman, ang pinakamayamang pamilya sa Slougmore. Oo. Dumating si Hazel mula sa Slougmore para bisitahin ako. Hindi ko siya kayang panindigan, tumanggaw si Miranda at ngumiti. Sige mauna ka na. Hindi ako makikipagtag at makikialam sa negosasyon mo sa negosyo, matino na sabi ni Kara. Gayunpaman, hinawakan ni Miranda ang kanyang ina at sinabing, Nay, hindi negosyo ang pinag-uusapan natin ngayon. Gusto lang naman akong makasama ni Hazel. Sinabi niya sa akin na may kasama siyang kaibigan. Mas malugod kang sumama sa amin. Fair na, nanay. Ang tagal na rin nating nag-shopping. Nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, masayang sumang-ayon si Kara. Pagkatapos, nagmaneho si Miranda at sinamahan siya ng kanyang ina sa locus yung inayos kasama si Hazel. Kakatapos lang ng 11 a.m. Sa loob ng isang VIP room sa ikalawang palapag ng isang high-end na western restaurant sa Edoland. Pagdating nina Miranda at Kara, nakita nila ang ilang may kayumangging buhok at mataas ang ilong na dayuhan na nagbabantay sa pintuan ng VIP room. Lahat sila ay nakasuot ng itim na suit, nakasuot ng itim na salaming pang-araw, at may matigas na hitsura. Sa unang tingin, para silang mga bodyguard. Habang papalapit sina Miranda at Kara, pinigilan sila ng isa sa mga bodyguard at nagtanong sa malamig na tono na may hindi masyadong matatas na pryoshania, tumigil ka. Sino kayong mga tao? Ito ba ang kwartong nabook ni Miss Beckman? Ako si Miranda Lowe. Nakipag-appointment ako kay Miss Beckman, bahagyang napasimangot si Miranda at nagpahayag ng pagkadismaya. Ngunit ayaw niyang makipagtalo sa isang bodyguard at sinabi ang kanyang pangalan. Nako, ikaw pala Miss Lowe. Please come in, walang ekspresyon na tumango ang nakaitim na bodyguard at sinenyasan silang pumasok. Gayunpaman, nang sumunod si Kara sa likuran at nais na pumasok ng magkasama, napatigil siya. Sino po kayo madam? Malamig na tanong ng bodyguard. Inis na inis nito si Kara, at tinuro niya si Miranda, sabi sa iritadong tono, ano bang problema mo? Nanay niya ako. Papasukin mo ako. Kumunat din ang noo ni Miranda at sinabi sa malamig na boses, ito ang nanay ko, na sumama sa akin. May problema ba? Umiling ang bodyguard at marahas na sinabi, paumanhin, ang alam lang namin ay makapasok ang isang Miss Miranda. Hindi kaya ng iba, kahit sino pa sila. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Kara sa galit. Mas pangit ang ekspresyon ni Miranda, at may bahid ng galit sa kanya. Ano ang ibig sabihin ni Hazel dito? Sinubukan ba niyang ipahiya siya? Hindi dapat ganyan. Kabanata 748 mga aso hindi makipag-usap sa basura na ito. Napatingin sina Kara at Miranda sa bodyguard, bakas sa mukha nila ang galit. Pakiramdam nila ay nainsulto sila at hindi iginagalang. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa pribadong silid, at narinig ni Hazel ang kaguluhan at lumabas. Miranda, nandito ka. Pumasok ka dali. Nakita ni Hazel si Miranda at masiglang binati ito, puno ng pagtataka ang mukha nito. Pumunta ako kasama ang aking ina, at may hindi nagpapasok sa kanya. Hazel, ito ba ang mga bodyguard mo? Walang ekspresyong tanong ni Miranda sa mga sandaling ito. Ano? Hindi nila papasukin si Auntie. Natigilan si Hazel sa sinabi nito.
Ngumiti muna siya nang paumanhin kay Kara, saka tumingin sa private room. Sa sandaling iyon, isang babaeng naka-purple dress na may blonde na buhok at asul na mga mata ang lumapit. Ang babae ay mukhang nasa 30 taong gulang, na may buong mapupulang labi at mesla na mga katangian, at isang well-maintained figure. Gayunpaman, para kay Miranda, ang kanyang ekspresyon ay tila ang pinakamahusay na pinamamahalaang tampok. Ang kanyang asul na mga mata ay tumingin kay Miranda at Kara pataas at pababa, na may pahiwatig ng mapagmataas na kataasan. Sila ang aking mga bodyguard, responsable para sa aking kaligtasan. Makatwira naman na hindi basta-basta-basta papasukin, may problema ba? Sabi ni Alice Pompey, ang blonde na babae. Nakakagulat, ang kanyang Pryosianian ay napaka-standard. Ang kanyang tono, gayunpaman, ay puno ng superiority at assertiveness. Hazel, anong nangyayari? Kung hindi tayo welcome, aalis na tayo. Nakasimangot na sabi ni Miranda. Medyo nahiya si Hazel at sinabi sa blonde na babae, Ate, ito po ang Miss Lowe na sinabi ko sa inyo. Siya ang namamahala sa Lowe's Pharmaceutical, at ito ang kanyang ina, si Tita Louise. Then she introduced Miranda, Miranda, this is Alice, my school sister from when I was studying abroad. Pareho kaming estudyante ni Dr. Stein. Baka magkaiba ang mga ideya ni Alice sa atin, kaya huwag kayong magalit, Tita at Miranda. Napakunot ang noo ni Miranda sa narinig, ngunit natawa si Kara at pinayuhan si Miranda, halika, Miranda. Hayaan na lang natin. Labas tayong lahat para magsaya. Sumandal si Hazel at sinabi kay Miranda, Miranda, hindi lang kapatid ko sa paaralan si Alice, siya rin ang Chief Technical Officer ng Hyos Corporation, isang sikat na European biotech company. Kung makakapag-partner tayo sa Hyos Corporation, malaki ang kahulugan nito sa atin. Huwag pansinin ang babaeng ito. Medyo lumuwag ang ekspresyon ni Miranda dito. Tumango siya kay Alice at inabot ang kamay niya, hello. Si Alice, nang makita ito, ay nanatiling nakatayo at hindi iniabot ang kanyang kamay kay Miranda. Tumango lang siya ng walang ekspresyon at sinabing, hello. Nanlamig ang mukha ni Miranda, at ang kamay niya ay awkward na nakabitin sa hangin. Sa susunod na sandali, ang kanyang magandang mukha ay natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. This time, kahit si Kara ay hindi na rin nakialam, at bakas din sa mukha niya ang galit. Ano ang lahat ng ito? Miss Beckman, bakit mo pinalaki itong bastos na kaibigan? Nagalit si Kara sa kanyang anak na napahiya sa harap ng iba. Mukhang hindi rin komportable si Hazel at sinabi kay Alice, Ate, anong ginagawa mo? Ngumuso si Alice at nagtaas baba, Hazel, mukhang hindi mo pa ako naipakilala ng maayos sa kaibigan mo. Bukod sa pagiging punong teknikal na opisyal ng Hyos Corporation, miyembro din ako ng Fagleuste noble family, ang Pompey clan. Mayroon akong marangal na dugo na dumadaloy sa aking mga ugat. Bilang isang maharlika, hindi ko ugali ang basta-basta manghihipo ng mga tao. Dahil doon, nagkaroon siya ng hangin ng superiority at forcefulness sa kanyang mga mata, habang nakatingin siya kay Miranda at nagtanong, Miss Lowe, kabilang ka ba sa isang marangal na pamilya ng Pryosia, o may dugo kang maharlika? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Miranda ang mapangiti at walang imik na umiling, paumanhin, wala akong dugong maharlika. Tayong mga Pryosianians ay mga inapo ng mga dragon, na may marangal na dugo ng dragon na dumadaloy sa atin. Ang mga bloodline lang ang pinag-uusapan natin sa mga aso, hindi sa mga tao. Si Miranda ay hindi ang uri ng malambot, mahinang babae. Marahil sa harap lang ni Ricardo, ipapakita ng CEO Goddess ang side ng kanyang anak. Sa harap ng iba, palaging malamig at mapilit si Miranda. Bagamat kaibigan at kapatid ni Alice sa paaralan si Alice, paulit-ulit niyang sinisiraan at pinahiya ang kanyang sarili at ang kanyang ina, at walang dahilan si Miranda para tiisin ang baluktot na babaeng ito. Sa puntong ito, bigla siyang gumanti. Bloodline. Nakakatawa naman. Kaming mga Pryosianians ay hindi kailanman pinapansin iyon. Baka yung mga nagsasandok ng tae lang ang may pakialam kung puro bloodline ba ang mga alaga nila o wala.
Naramdaman ni Miranda na medyo hindi makatwiran si Alice. Nararamdaman niya na ang kabilang partido ay tila may matinding galit sa kanya, at hindi maintindihan ni Miranda kung bakit. Sa totoo lang, kahit sarado ang utak ni Miranda, hindi niya akalain na si Alice, ang baluktot na kagandahan, ay talagang isang tomboy. Mula noong sila ay mga estudyante sa ilalim ni Dr. Stein, nag-aaral kasama si Hazel, si Alice ay lihim na nagkagusto kay Hazel. At pumunta siya sa Prayosha sa pagkakataong ito upang hanapin si Hazel, ngunit patuloy na pinupuri ni Hazel si Miranda sa harap ni Alice, na sinasabi kung gaano siya kahanga-hanga at kagalingan. Noong nakaraang pagkakataon, binanggit pa niya kay Alice na gusto niyang makipagtulungan ng Lowe's Pharmaceuticals sa Hayos Corporation at tulungan si Miranda na gumawa ng mga koneksyon. Madaling isipin kung ano ang iisipin ni Alice kapag narinig ito. Itinuring ng dayuhang babaeng ito si Miranda bilang isang karibal. Kahit na walang ideya si Hazel na siya ay talagang isang tomboy. Sa sandaling ito, nang marinig ang mga salita ng kanyang anak, hindi napigilan ni Kara ang mapatawa. Binigyan niya ng thumbs up ang kanyang anak. Medyo nahiya si Hazel at nagbigay ng nakakalokong ngiti. Galit na galit naman si Ali sa mga salitang itinuro niya kay Miranda at pinagalitan, "You foolish Prayosian woman, how dare you compare me to a dog?" Ang bloodline ng ating Pompey clan ay isa sa pinakamarangal sa mundo. Ang aking mga tao ay kabilang sa pinakamataas na nilalang sa lupa. Ikaw, isang babaeng may mababang dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat, maglakas loob na insultuhan ang isang miyembro ng Pompey clan. Humingi ka kaagad ng tawad sa akin, o kung hindi ngayon ay babayaran kita. Nang marinig ito, natawa si Miranda. Sobrang katatawanan daw ang mga dayuhan, at ngayon ko lang nakita. Ano ang mas mataas na buhay, mas mababang buhay? Tanong ko sa iyo, kung kaya kitang sampelan ng isang kamay hanggang mamatay, sino ang may mas mataas na antas ng buhay? Ham. Kabanata 749 Goddess Takes Action. Sa pagbagsak ng mga salita ni Miranda, isang malamig at mabangis na momentum ang nagmula sa kanyang tila maislan at mahinang katawan. Anuman ang pisikal na lakas ni Miranda, nakatunggali ng maagang yugto ng nascent soul, o ang kanyang medyo mahinang lakas ng chi refinement, na ngayon ay umabot na sa rurok ng huling yugto ng apesya, madali niyang masampal si Alice hanggang mamatay sa isang suntok. Mas mataas na buhay, mas mababang buhay. Nang marinig ni Miranda ang mga salita ng dayuhang babae, nakaramdam siya ng katawa-tawa at galit. Miranda, tumigil ka. Huwag kumilos ng pabigla-bigla. Hindi sinasadya ni Alice na masaktan ka, sabi ni Hazel na nagulat sa sitwasyon, at mabilis na sinubukang hikayatin si Miranda. Nasaksihan niya ang lakas ni Miranda. Ang maganda at eleganteng babaeng presidente ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Hazel sa panahon ng aksidente sa sasakyan. Noon, sa Audi A8, pinangangalagaan ni Miranda si Hazel gamit ang kanyang katawan at tinulungan pa siyang palayasin ang 4 na zombie na iyon. Sa totoo lang, kung hindi masyadong mahal ni Hazel si Alice, baka 9 love siya kay Miranda kung ganoon ang hilig niya. Ito ang naging dahilan ng mabilis na pag-unlad ng kanilang pagkakaibigan. Sa sandaling ito, ang puso ni Hazel ay nakahilig kay Miranda. Gayunpaman, hindi niya nais na kumilos ng mabilis si Miranda laban kay Alice. Iyon ay hindi na mababawi. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alice ang aura ni Miranda, at agad na nagbago ang kanyang mukha habang sumisigaw siya patungo sa pinto na parang gulat na pusa, "Godric Jenkin, pasok ka. May umatake sa akin." Sa sandaling magsalita siya, mabilis na pumasok ang ilang matatangkad at nakaitim na nakasuot ng itim na mga bodyguard, pinalibutan ang kanilang may bahay na si Alice. "Paalisan mo ang mga babaeng ito at ang kanyang ina. Pinagbabantaan nila ang kaligtasan ko." Utos ni Alice sa mga bodyguard niya, sabay turo kay Miranda. Dahil lihim niyang nagustuhan si Hazel, nakaramdam siya ngayon ng matinding puot kay Miranda. Ang mga kilos ni Miranda ngayon lang ay nakadama sa kanya ng panganib, at ang dayuhang dalaga ay nais lamang na dumistansya kay Miranda. Nang marinig ang utos ni Alice, agad na pinandilatan ng mga bodyguard si Miranda na may masamang hangarin, na parabang itataboy na nila siya. "Alice, tigilan mo na ang kagulo.
Pribadong kwarto ko ito, at wala kang karapatang paalisan ng sinuman. Hazel, inis, nagbabala. Kumilos ka. Alisin mo itong hamak na babaeng preyosya. Nang marinig niya ito, mas lalong nagalit si Alice at inutusan niya ang kanyang mga bodyguard. Nang makitang pumanig si Hazel kay Miranda, lalo pang nagalit ang dayuhang dalaga. Napakagaling. Gawin natin pagkatapos. Hahaha. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang mapanuksong boses ang biglang umalangaw-ngaw. Boom! Sa tunog ng boses, isang figure ang biglang sumugod sa silid mula sa labas, nalock sa aura ni Miranda, at dumiretso sa kanya. Ang bilis ng figure kaya hindi man lang makita ng mga taong naruroon ang mukha niya. Ang tanging nahuli nila ay isang sulyap sa isang after image. Boom! 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 Kasabay ng mahinang tunog, ang mga bodyguard na kanina pa nakaharang sa pinto ay tumilapon at lumipad palabas. Ang bawat isa ay direktang tinamaan, nag-spray ng dugo mula sa kanilang mga bibig, ang kanilang mga panloob na organo ay nabasag, at sila ay nasa bingit ng kamatayan. Ang malakas na puwersa ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong taong ito. Umalis ka sa daan. Agad na sumigaw si Miranda, sumenya sa ina at kay Hazel. Walang pag-aalinlangan, direktang hinarap niya ang figure. Boom! Sa susunod na sandali, ang pinong kamao ni Miranda ay nakipagsagupaan sa after-image ng figure, na lumikha ng isang dumadagandong na tunog. Habang matatag na nakatayo si Miranda sa pwesto, napaatras ang figure ng ilang hakbang sa pamamagitan ng kanyang suntok, na direktang lumikha ng butas sa dingding ng silid. Malamig na tinitigan ni Miranda ang binata sa kanyang harapan, at sinabing, "Sino ka?" "Inaatake ako." Ang lalaki, na tumingin sa paligid ng 30 taong gulang at nakasuot ng puting suit, ay mukhang nagulat sa sandaling iyon. Siya ay isang master sa huling yugto ng Golden Core, ngunit hindi niya inaasahan na sapilitang pabalaykan ng asawa ni Ricardo. Orihinal, hiniling sa akin ng patriarch na kumilos, at naisip ko na gumagamit ito ng sledgehammer para pumatay ng manok. Sa pakikitungo sa pamilya ni Ricardo, hindi ko kailangan ng master sa Golden Core level. Ngayon tila ang patriarka ay matalino. I never expected, master talaga ang asawa ni Ricardo. Buti naman, kung hindi, sobrang boring. Nakangiting tumingin kay Miranda ang lalaking naka-white suit. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Nagustuhan mo ba? Ngumisi si Miranda at saka walang pag-aalinlangan na sumugod sa lalaki. Nag-aapoy ang Diyos ang presidente at nakahanap ng labasan para sa kanyang sama ng loob. Sa pagharap sa biglaang paglitaw ng Golden Core Master, si Miranda ay tila sa wakas ay nakahanap na ng target para ilabas ang kanyang galit, lalo na pagkatapos matanggap ang kapangyarihan ng kaluluwa mula sa Panginoon ng masamang espiritu at palakasin ang kanyang pisikal na lakas upang kalabanin ang isang maagang nascent soul stage cultivator. Sa kaibuturan, nais din ni Miranda na subukan ang kanyang lakas laban sa isang maihahambing na kalaban. Sa puso niya, may halong paghamak at galit ang hawak niya. Ang tila maislan at magandang figure ay napuno na ngayon ng bangis at mainit na dugo. Tanga! Ang lalaking naka-white suit ay mayabang na kumilos, ngunit hindi siya naglakas loob na gawing basta-basta si Miranda sa pagharap sa kanyang paparating na mga pag-atake. Boom! 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 Pagkatapos, pinilit ni Miranda ang lalaking nakasuot ng puting suit na patuloy na umatras, at ang shockwaves mula sa kanilang mga palitan ay ganap na winasak ang dingding ng kabilang silid sa likod niya. Isa pa, ang lalaking naka-white suit ay patuloy na umaatras. Ito ay isang eksperto sa huling yugto ng Golden Core na pinipilit ni Miranda. Ang isang pisikal na practitioner ng parehong antas ay likas na mas malakas kaysa sa isang chi refinement practitioner, at kahit na si Miranda ay hindi lamang isang pisikal na practitioner, pinalakas niya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng kaluluwa, salamat sa kanyang intermediary soul physique. Ang kanyang kalikasan ay katulad. Ang kanyang mabangis na mga pag-atake ay sinadya upang palabasan ang kanyang nakakulong na galit at upang panatilihin ang layo mula sa kanyang ina at Hazel, upang maiwasan ang pinsala sa kanila ng hindi sinasadya. Boom!
Matapos ang ilang sandali ng kanilang palitan, napilitang umatras ang lalaking nakasuot ng puting suit sa panlabas na dingding ng isa pang silid, na nabasag din. Pagkatapos, sa isang talon, silang dalawa ay lumipat sa kalye sa labas at nagsimulang mag-away. Kabanata 750, ang Superhuman, Right Before Our Eyes. Sa sandaling ito, ang dating kaakit-akit na Western restaurant ay nabago ng hindi na makilala, na may isang sulok sa ikalawang palapag na puwersahang napunit sa gitna ng paghaharap. Naghiyawan ang mga tao sa sobrang takot, hindi na makabawi sa kanilang katinuan. Sa loob ng pribadong silid, si Kara ay tila medyo composed, kung isa sa alang-alang ang mga pangyayari. Napakaraming pinagdaanan kamakailan ng magandang biyenang ito. Hindi banggitin, nasaksihan niya ang isang matinding labanan sa panahon ng pag-atake ng pamilya Hernandez sa Lowe's Mansion. Alam ni Kara na ang kanyang manugang at anak na babae ay bihasang manlalaban, at maging sila ni Emmanuel ay nagsimulang magsanay sa ilalim ng impluwensya ni Ricardo at Miranda. Dahil sa mga karanasang ito, hindi na siya madaling nagulat. Bakas sa mukha ni Hazel ang takot, pero ayos lang siya. Pinagmasdan niya si Miranda na pilit na pinaalis ang kabilang partido, tinatapik ang kanyang dibdib. Gayunpaman, si Alice, ang babaeng European, ay nanginginig na ngayon sa isang sulok ng pribadong silid. Sinulyapan niya ang mga katawan sa lupa, namumutla sa takot. Ang kanyang mga bodyguard, sinanay at may kakayahang pangasiwaan ang anumang sitwasyon, ay mga cultivator mula sa Pompey clan. Isang beses, inatake si Alice ng isang grupo ng mga mersenaryo, at madaling inalagaan ng kanyang mga bantay ang sitwasyon. Sa isip ni Alice, ang kanyang mga bantay ay hindi matatalo. Gayunpaman, ang malalakas na bodyguard na ito ay direktang pinatay. Maging ang binata na si Prayosha noon ay hindi pa talaga sila inatake. Itinulak lang niya sila, at agad silang namatay. Anong uri ng nakakatakot na presensya itong Prayosha? Tao ba siya? Siya kaya ang maalamat na superhuman? Sa labis na pagkamangha ni Alice, si Miranda, na kanyang minamaliit at ininsulto, ay pinilit na umatras ngayon ang isang kakilakilabot na presensya. Napabuntong hininga si Alice sa takot. Nang sinabi ni Miranda dati na madali niyang masampal si Alice hanggang mamatay, galit at pangungutya lang ang naramdaman ni Alice. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay muntik na siyang makawala sa yakap ni kamatayan. Si Kara, kinakabahang tumakbo sa gilid ng ikalawang palapag, nakatingin sa kalye sa ibaba. Pinanood niya ang labanan sa pagitan ng kanyang anak na babae at ng lalaking nakaputi. Sa sumunod na sandali, nakahinga siya ng maluwag. Pinagpatuloy ni Miranda ang pagdiin sa lalaking nakaputi. Ang labanan sa pagitan nila ay tila ganap na isang panig. Sa isang matunog na kalabog, ang matataas na takong na mga paa ni Miranda ay tumama sa tiyan ng lalaking nakaputi, na nagdulot ng isang madugong butas. Ang pisikal na lakas ni Miranda ay nasa yugto ng Advanced Foundation Establishment, katumbas ng maagang yugto ng Nascent Soul sa mga tuntunin ng kapangyarihang labanan. Sa paglapag ng kanyang mga pag-atake, hindi na kayanan ng lalaking nakaputi ang proteksyong enerhiya. Napaungol siya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Kaawa-awa kang babae, papatayin kita." Sa sumunod na segundo, mabilis siyang gumuhit ng kumikinang na longsword mula sa likuran. Naniniwala siya na ang kanyang lakas sa huling yugto ng Golden Core ay sapat na upang makuha ang asawa ni Ricardo nang hindi na kailangang gumamit ng sandata. Ngunit siya ay itinulak sa isang nakakahiyang estado. Sa kabuuan ng kanilang paghaharap, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng sandata para harapin ang makapangyarihang babaeng ito. Gamit ang kanyang espada sa kamay, ang lalaking nakaputi sa wakas ay nakakuha ng kumpiyansa. Sa tingin mo ba ikaw lang ang may armas? Sa sandaling ito, si Miranda ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga at naglabas ng isang soul summoning banner mula sa isang itim na tela na bag. Ito ay isang item na nakuha niya pagkatapos talunin si Van Arrow, na hindi pa niya pinag-aralan. Bagamat hindi pa ito ginamit ni Miranda noon, hawak na niya ito ngayon na parang isang tungkod. Ang sumunod na labanan sa pagitan ng dalawa ay nagsiwalat ng pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan.
Bagamat ang lalaking nakaputi ay napakahusay sa paggamit ng iba't ibang sandata at sword technique, pinaikot-ikot ni Miranda ang Soul Summoning Banner nang walang anumang diskarte. Gayunpaman, ang agwat ng lakas ay hindi malulutas dahil sa materyal na kalidad ng Soul Summoning Banner, na mas mataas kaysa sa espada ng lalaki. Sa kanilang mundo, walang kaso kung saan ang isang maliit ay maaaring madaig ang malaking lakas. Tumama sa dibdib ng lalaki ang napakasakit na suntok mula sa Soul Summoning Banner ni Miranda, na nagdulot sa kanya ng pagsusuka ng dugo at itinapon pabalik sa lupa, na nag-iwan ng malaking bunganga sa aspalto. Ang kanyang late stage na golden core na aura ay lubos na nabawasan, dahil siya ay nasugatan ng husto bago nagdusa ng mas maraming pinsala. Walang awa, mabilis na lumipat si Miranda sa tagiliran ng lalaki at pilit na initapak ang paa nito sa dibdib nito, na nagdulot ng panibagong pagtalsik ng dugo. Kung si Miranda ay isang marupok at mesla na diyosa, maraming lalaki ang maaaring handang sumunod sa kanyang mga paa. Gayunpaman, ang lalaking nakaputi, sa kanyang mga kakayahan, ay hindi nakatiis sa kanya. Pakiramdam niya ay parang may isang bundok na damaykit sa kanyang dibdib, at sa kanyang mabibigat na sugat, tuluyan na siyang nawalan ng kakayahang lumaban. Ang labanan ay ganap na ngayong nabasag ang pangunawa ng European aristokrata. Sa kanyang isip, ang mga ganitong eksena at senaryo ay makikita lamang sa malalaking pelikula tulad ng Hollywood blockbusters. Hindi niya inaasahan na masasaksihan niya ito sa totoong buhay. Ang superhuman ba mula sa mga pelikula ay nasa harapan niya mismo. Para siyang biro kumpara sa pambihirang nilalang na ito. Nang makita niya si Miranda, tulad ng isang babaeng diyosa ng digmaan, si Alice ay nakaranas ng pagkabigla at takot, ngunit isang pahiwatig din ng paghanga at isang bagay na hindi maipaliwanag sa kanyang mga mata. Ang labanan sa ibaba ay hindi lumipat dahil ang mga kalaban ay nagsimulang gumamit ng mga armas. Ang lalaking nakaputi ay bihasa sa iba't ibang sandata at pamamaraan ng espada, habang si Miranda, na walang anyo, ay iniwagayway ang Soul Summoning Banner. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa lakas ay hindi nabayaran ng katalinuhan sa mga galaw ng labanan. Sa mundong ito, walang kapalit ang tunay na kapangyarihan. Pagkatapos ng ilang higit pang mga strike, ang Soul Summoning Banner ay walang awa na hamampas patungo sa lalaking nakaputi. Sinubukan niyang hamarang gamit ang kanyang espada, ngunit naputol ito dahil sa tama. Ang Soul Summoning Banner pagkatapos ay hamampas sa kanyang dibdib, na naging sanhi ng marahas niyang pagbuga ng dugo at itinapon sa lupa, na nag-iwan ng malaking bunganga. Ang kanyang late golden core aura ay lubhang nabawasan. Ang labanang ito ay nagpulala sa matinding sugat na mayroon na siya. Hindi nagpakita ng awa si Miranda, itinadyakan niya ang kanyang paa sa lalaki sa dibdib ni White, na naging sanhi ng pag-ubo nito ng mas maraming dugo. Kung si Miranda ay isang mesla na diyosa, maraming mga lalaki ang maaaring handang maging sa ilalim ng kanyang mga paa. Gayunpaman, hindi siya nakatiis ng lalaki. Pakiramdam niya ay dinudurog ng bundok ang kanyang dibdib, kasama ang kanyang mabibigat na sugat, na naging dahilan upang wala na siyang lakas na lumaban.